Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Of course, sa mga ka-coffee natin abroad, magandang araw po sa inyo. Malaking pagkapahiya. Itong grupo ni Chavit Singson at ni Mike Defensor. Alam mo kung bakit? Sabi nila, one time, big time rally. Laban kay Presidente Marcos. Talagang pagre-resignin talaga nila si Presidente, no? One time, big time. Finally, mag-rally tayo. Patalsikin natin si Marcos. Yang ginawa nila Chavit, no? Ang problema, pumalpak. Walang gustong sumama sa kanila. Motorcade pa kayo, ha? May mga meeting points pa, ha? Diyan sa White Plains at diyan sa may Mall of Asia. Palpak. Tingnan nyo ha, nakikita nyo ha, itong motorcade. Sabi nga ni Mark Ian everyday, mas marami pa po yung nakipaglibing kaysa dito sa dumalo sa motorcade nila dyan sa kahabaan ng EDSA. Mukha lang marami dahil may mga dumadaan ng mga sasakyan dyan sa EDSA, pero tingnan mo yung mga nakamotor. Mangilan-ngilan lang yan, mabibilang mo yan, wala pa nga ata halos 50 yung dumalo dyan. Kita nyo na? Patunay lang yan na ayaw na sa inyo ng tao. Pagod na yung tao sa inyo. Dinay-dead man na kayo. Kasi paulit-ulit yun ang ginagawa. Sa isip-isip ng mga tao, no? Ginawa na nga natin sa Luneta yan eh. Napatalsik ba natin si Marcos? Hindi. Ginawa na nga natin sa EDSA Shrine yan eh. Napatalsik ba natin si Marcos? Hindi. Nabupa si Chavit Singson. Nabupa si Philip Salvador. Tapos ulitin na naman natin. Wag na. Nagmumukha tayo mga eng-eng eh. Diba? Paulit-ulit na lang eh. Sabit din naman. Huwag na natin gawin. Yun na, nagdesisyon na mga tao. Hindi na sila sumama dito sa one time, big time rally na to. Yan o. O may resibo o. Chavit Singson, di mo to pwede i-deny o. Chavit pushes one time, big time rally versus corruption. Biruin mo yon. Yung taong lumalaban sa corruption, yun ang gusto mong patalsikin. Versus corruption ha. Alam mo Chavit, magpahinga ka na lang eh, di ba? Chillax ka na lang, dami ka ng pera dyan eh. Bakit ang ingay mo pa rin? Meron pang isang butanding na vlogger dyan sa Ilocos, puro fake news. Yung mga binubulgar na mga palpak na flood control projects, pinapalabas yan na kay Sandro Marcos yan. At kay PBBM yan. Yun pala, pinuntahan ng mga vloggers dyan, pinuntahan nila Palerista, nila Balita at Kaalaman, nila RJ, pinuntahan nila yan. Ang problema, project pala ni Digong. Yung iba dun. At yung iba, project naman talaga ng incumbents, ng mga kasalukuyang namumuno dyan. Pero pinapakita nila sa video, doon sa fake news video ng butanding na vlogger, yung hindi tapos. Eh, ongoing pa yung construction, wala mga hindi tapos. Pero hindi nila pinapakita yung magandang nagawa na. Oy, napaghahalataan kayo, oh. Tingnan nyo, oh. Alam na ng tao, oh. Hindi na kayo sinamahan sa rally ninyo. Former Narvacan, Ilocos Sur Mayor Luis Chavit Singson on Monday urged religious groups to unite and stage a protest as soon as possible amid alleged anomalies in the government's flood control projects. Nakakatawa si Chavit, no? Nanawagan siya sa religious groups. Nanawagan siya sa kabataan. Hindi siya pinansin. Di ba? Bakit ka papansinin pa? Bakit ka papansinin pa? Hindi ka naman credible. Di ba? Hindi ka naman credible. Sasama sila sa rally nyo. Dapat nga mag-rally sila against you. Hindi sa presidente. Isa pa to, itong Mike Defensor. Matigas ang ulo nito mga to eh. Kung anong gusto nila, masusunod eh. Walang pakialam sa mga policies eh, sa mga ordinansya ng LGU. Walang pakialam. Pinagsabihan siya, yung motorcade na gagawin sana nila, calling for Marcos resignation, asked to coordinate with LGUs. Hindi kasi DDS kami, masusunod kami. Kasi DDS kami, walang permit sa amin. Kami to eh. Mga followers kami ni Tatay Digong. Kay Tatay Digong, bawal yung permit na yan. Kami dapat ang masusunod. Alagad kami ni Sara. Walang batas-batas sa amin, kami nasusunod. Gusto mo, sapakin kita? Ganyan ang linyahan ng mga dilis eh. Walang permit. One, ayaw nyong sumunod sa policy ng LGU. Second, wala nang gustong sumama sa inyo. Kasi kung merong gustong sumama, halimbawa may nag-commit 10,000 people, pupunta dyan sa rally na yan, magkukubahog itong mga tao na to kumuha ng permit. Kasi may 10,000 people eh. Ang problema, wala eh. Di ba? Payang-paya kayo dyan. The Philippine National Police on Wednesday urged the organizers
of a planned motorcade calling for the resignation of President Marcos Jr. to coordinate with local government units na hindi nila ginawa for sure. Former Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor was among those who announced the planned motorcade set for 2 p.m. Ngayong araw po, January 31, dyan po sa EDSA. We respect everyone's right to peacefully assemble, but we remind organizers and participants to coordinate with the local authorities and follow existing laws to ensure everyone's safety and the smooth flow of traffic, sabi po ng Philippine National Police. Pero syempre, baka kapala mukha ng mga yan, ayaw kumuha ng permit. Napahiya kayo, o may pa-art card pa kayo, may pa-poster pa kayo, ganda pa naman ang poster, oh. Nakalagay, Motorcade Caravan sa EDSA, January 31, 2026. Ngayong araw ha, 2 p.m. Tuloy ang laban, BBM, resign na. Naks, ganda ng panawagan no? Assembly points. 1, SM MOA, North Assembly Point, White Plains Avenue. May nakalagay pa, oust BBM. Magkaisang motorcade sa kahabaan ng EDSA. Panawagan, BBM, resign. Talaga? Yung taong lumalaban sa korupsyon, pag re-resignin ninyo, talagang naman Mike Defensor, tila mo yung mga comment, puro negative yung comment mismo sa page na to ni Mike Defensor, ayan, malamang, lalangawin, ito, may maganda comment and who will take the president's place? Exactly! Kung pag-resign ninyo si presidente, sinong papalit? Ang tamad na si Sara. Ang tamad na walang accomplishment. Ang tamad na hindi nga makasagot direct to the point sa question ng kapwa nila mga supporters. Yung interview dyan sa Dahig, nakakahiya, no? Grabe. Ito, may comment pa, sa Mandaluyong po kayo tumuloy, madaming bakante. Correct! Huwag nyo lang abalahin ang EDSA. Di ba? May mga motorista na gumagamit dyan, istorbohin nyo pa. Rally-rally kayo dyan, para saan na naman? Sa basurang pinaglalaban ninyo? Hindi nga kayo nagtatagumpay dyan sa pinaglalaban ninyo. Sabi pa ng isang netizen, hindi naman uubra ang rally. Exactly. Ito pa, patawa kayo. Mismong post na yan, Mike Defensor yan ha. Pinutakti ng bashers. Kahit ano pang gawin nyo, solid BBM. Best President. Sa pool. Okay, sana kung matino ipapalit ninyo pero wala nang mas titino kay PBBM Si Sara matino. In your dreams. Sabi na isang netizen, ito pa, kawawang Mike Talunan. Ako, pinaalala mo pa. Talaga to si Buboy, pinaalala pa Mike Talunan, Kulelat, hindi lang Talunan kulelat. Diyan sa Quezon City. Walang kinamot kay Mayor Joy Belmonte. Tama, maganda yung desisyon ng mga taga Quezon City. Congratulations sa mga taga Quezon City. Nakapili kayo ng mas matino. Hindi si Mike Defensor ang binoto nyo. Sabi pa na isang netizen, kayo na lang. Ngek-ngek nyo. Kahit anong gawin nyo. Walang kadala-dala. Traffic na nga, magpapatraffic pa kayo. Maghanap buhay na lang kayo. Tingnan mo itong post ni Mike Defensor. So, puntahan ninyo yung post na yan. Puro bashing. Puro negative. Puro haha. Galing na sa inyong post yan kung tutuusin Mga followers nyo yung dyan Yung magko-comment dyan, positive dapat yan Pero tingnan mo, puro bashing ang ginagawa ninyo. Kasi ayaw na sa inyo ng tao. You have to realize that. No? You have to accept. Gusto nila ang presidente. Unang-una, yung mga kontra sa presidente, madudumi din. Mike Defensor, tingnan mo ginawa mo dyan sa Rodriguez Rizal, yung quarrying mo dyan. Binutas ninyo yung kabundukan, dati ka pang DNR Secretary. Si Chavit Singson. Tingnan mo si Chavit Singson. Anong klase ng negosyo meron yan? Saan galing yung pera niyan? May kaso sa ombudsman dahil binili yung property ng overpriced. Binili ng LGU nila. Overpriced yung property. Ang dami mga reklamo, ang daming kaso. Tapos yan yung nananawagan na patalsikin ng presidente dahil nasa pool sila sa war on drugs. Sa pool sila. Sino napapahiya ngayon? Kayo din. Magbago na kayo. Yung ibang DDS nagbago na. Marami na kumakampi, sumusuporta sa presidente. Example, si Karen Davila. Tingnan mo si Karen Davila. Natutuwa tayo ngayon sa kanya.
puring-puri niya ang presidente. At umaasa siya sa presidente na matatapos yung termino niya ng maayos. Dati, sobrang critical ni Karen Davila journalist ng ABS-CBN, sobrang critical niyan kay PBBM. Pero ngayon nakikita niya kasi yung ginagawa ni PBBM, nakikita niya yung efforts ng presidente, nakikita niya yung changes, nakikita niya yung layo ng style, yung layo ng pamumuno ng Presidente Marcos kay Duterte. Kaya nakakapagsalita ng ganyan si Karen Davila. Magbago na kayo, yung mga dilis dyan hindi pa nagbabago. Tingnan ninyo, napakaraming ginagawa, napakaraming accomplishment, at isipin ninyo, hindi si Digong ang ipapalit, yung anak niya. Malayong malayo si Digong sa anak niya. May nakausap ako ng isang araw, sabi nila, may kaunting galing naman daw si Digong kumpara kay Sara. Si Sara wala talaga Diba? Ay nako, sige, komento po ang inyong opinion, ang inyong mga reaksyon, mga gusto ninyo sabihin, ilagay dyan sa comment section, mga nasa Facebook, mga nasa YouTube, mga nasa TikTok. Malapit na po tayo mag 300,000 sa Facebook. Ayan, konting follow na lang baka di pa naka-follow sa Facebook, paklik na lang po ng follow, malapit na mag 300,000, no? Yung mga nasa YouTube, subscribe na po kayo. 470,000 tayo sa YouTube. At nasa TikTok, 97,000 ata tayo. Subscribe na rin po kayo. Saan man po kayo nanonood, ano man pong platform. O siya, ako'y magpapaalam muna sa inyo pansamantala. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po.